Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na mga kasama po natin ngayong umaga sa radyo, sa Facebook Live. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, maray na aga sa Indogabos, mga kababayan po natin sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Okay, good morning. At samantala mga kasama, siyempre good morning o hapon man, gabi, sa inaabot po ng broadcast ng Armen, Bishop Bisyong Lenny, lalo na po sa iba't ibang panig ng daigdig mga kasama. At isa rin ho, maya-maya pag-uusapan natin ma'am yung may kinalaman siyempre sa mga overseas Filipino workers sa ibayong dagat. Oo, kasi maraming pangamba ka, Ellie, lalo na yung ating mga kababayan sa Kuwait. Kaya mamaya po may makakausap tayo. Tanungin natin kung anong sitwasyon, pag-usapan kung saan tayo patutungo mula ngayon. Ayun. Okay, so mga kasama, at yan po, no, mamaya subukan po natin na makausap din mismo yung mga kinatawan o opisyal ng ating pamahalaan para malaman mo natin, makakuha po tayo ng update dahil sa, alam nyo ho, yung ating mga kababayan dito po sa Pilipinas, marami po sila mga kamag-anak At tulad po dyan sa Middle East, siguro tutok din po tayo sa Kuwait. At para alam lang ho nila at maalis po yung kanilang mga pangamba. At syempre ho mga kasama, dito po sa Bishop Bisyong Lenny ay kumustahin din po natin ang mga naging aktibidad ng ating Vice Presidente sa nagdaang linggo. Siguro simulan ko ka, Ellie, May 2 na. Kasi yung May 1, Martes, Labor Day. Pero yung May 2, naging guest tayo dun sa, ang tawag nila dito ka, Ellie, Wednesday Forum. Naimbita ako sa United Church of Christ in the Philippines, yung UCCP. Nadadaanan natin to ka, Ellie, yung simbahan nila sa Taft Avenue. Pero yung pagpunta ko, akala ko yung mga taga-simbahan lang nila yung nandun. Pagpunta ko ka, Ellie, ecumenical. Maraming mga Katoliko, may Catholic bishop, may mga Catholic laity na nandun. Yun pala ay may mga kinatawan yung mga Catholic saka Christian churches dito sa buong Pilipinas. Meron silang sinimulan nung panahon pa ng martial law. Ang tawag nila Wednesday Forum. Parang bawat Miyerkules, merong usap-usapan tungkol sa mga national issues. At pagpunta ko doon ka, Ellie, binigay muna nila yung parang history ng Wednesday Forum. Yung pala ay sinimulan nila nung panahon ng martial law. Gusto nila magkaroon ng pagkakataon na merong parang platform kung saan pwede mag-usap-usap tungkol sa mga issues na bumabagabag sa atin. At ngayon, muli nilang binuhay. Ang sabi nila ka, Ellie, hininto nila yung Wednesday Forum pagkatapos ng EDSA People Power Revolution. Kasi palagay daw nila, wala nang pangangailangan para sa isang Wednesday Forum. Pero ngayon, binuhay ulit nila. Mukhang may pangangailangan. Oo, pakiramdam nila may pangangailangan muli at ako yung pinakaunang guest nila. Ito medyo nakakagulat to ka, Ellie, kasi parang magkasunod na linggo na naimbita na ako sa parang similar na forum. Nung Sabado bago nun, nag-imbita naman sa akin Philippine Bible Society dito yan sa UN Avenue. Akala ko din parang Christian na gathering. Pagpunta ko, mga bishops galing sa iba't ibang mga denominations. In fact, sa Catholic Church, nandun si Bishop Pabilio, nandun si Bishop Ambo David. At maraming mga Catholic ladies na represented. Medyo pareho din. Ano siya, parang prayer meeting, pero merong pagkakataon pag-usapan yung mga issues na bumabagabag sa atin ngayon. At tapos nung May 3, nasa Clark ako ka, Ellie, naging guest naman ako sa IBP Central Luzon Regional Convention. Yung mga abogado kasi Integrated Bar of the Philippines. Oo, yung mga abogado, meron kaming required na, ang tawag doon MCLE, yung Mandatory Continuing Legal Education. Ito ka, Ellie, meron ka number of units na kailangan na bubuo mo. Parang ina-update mo yung sarili mo. Kasi alam mo, may mga batas na na-amend, may mga bagong mga Supreme Court decisions, na iba yung interpretasyon na sa mga batas. So, ito required sa amin. At pag hindi kami nakakapag-update, hindi kami pwedeng mag-file ng mga pleading sa korte, hindi kami pwede mag-represent.
Pagpunta ko doon, akala ko maliit na grupo lamang pero napakadaming participants. Isa ako sa mga guest speakers. Nandun ako second day yata. No first day pala na opening session nila, si Chief Justice Sereno yung kanilang guest. Tapos, Biyernes kasi ka, Eli, umuwi ako ng Naga. Biyernes, Sabado kasi maraming imbitasyon. Pero kahapon, bumalik lang ako kasi meron ding event. Isang organisasyon sa UP, yung UP Junior Finance Association. Meron silang parang 50th anniversary. Diyan naman to sa BGC ginanap. Ayan. Kaya medyo busy yung linggo natin. Ngayong darating na linggo, ganun pa din. Maraming mga speaking engagements. Parang medyo nauuso ngayon yung mga forum ka, Eli. Napakarami mga forum, iba't ibang issues na pinag-uusapan. At syempre mga kasama, naku, sa susunod na linggo, ang bilis mo ng panahon, naka-isang taon na tayo, ha? Oo, mag-anniversary tayo, Mother's Day. Kaya, exciting. Pero yung Mother's Day natin, ka, Eli, yung first year anniversary celebration sa Naga gagawin. Okay, so meron kami mga inihanda na espesyal na siyempre makakausapin at basta para po sa mga nanay. Tapos ito din ka, Eli, ba ako makalimutan, ang istorya ng pag-asa segment natin sa mamaya, yung last segment ng show. Pero ito kasi exciting ka, Eli. Kasi kung naalala mo, yung pag-celebrate din ng 1-year anniversary ng istorya ng pag-asa, isang programa ng Office of the Vice President, nag-launch kami ng Short Film Festival. In-announce namin yon na yung Gala Night sa June 12, ngayon darating na June 12, magkakaroon ng 10 finalists sa pagpipilian ng winners. Pero nung nakaraang linggo, hirap na hirap yung pumili ng 10, kaya ginawa na lang 15. Ayun, parang, kung hindi ako nagkakamali, more than 70 o 80 yung sumali, pero napakagaganda daw ng mga entries. Wala pa ako napapanood. Surprise daw yon. Pero meron tayong 15 finalists. Yung mga, kung meron po sa ating nanonood na lumahok, nakapost na po sa aming Facebook page kung sino-sino yung mga finalists. Okay. At syempre, yung INP natin, ma'am, sa UK, at may mga kumontak ko sa akin, at may mga local radio ron, At kasi may mga Pilipino rin, at dating broadcaster din dito sa Pilipinas. Na-monitor nila, na panood yung mga nakausap natin sa UK. So, nag-iinteresado po sila. Ito nga ka, Eli, kung naalala natin, si Judge Ave, naging guest din natin dito, yung taga Legazpi, na yung orphan na naging janitor, naging stenographer, ngayon judge na. Nung siguro 2 or 3 Sundays ago, na-feature siya sa Balitang K. Kaya yung mga ating mga feature ka, Eli, mga nagiging sikat na dahil sa kakaibang kwento ng kanilang buhay. Okay, so binabati natin dyan sa UK Radio si Sunny Laragan. At dati kasamahan po namin dito sa Armen, na ngayon ay dyan po sa UK at interesado rin po siya sa ating mga na ipapalabas ng mga panayam sa istorya ng pag-asa. Kasi maganda man talaga istorya ng pag-asa. Hindi, saka yung mga na-feature natin ka, Eli, pareho sa UK, saka sa Berlin. Pareho mga talagang ang pinagdaanan, hindi talaga matatawaran. Gaya sa UK natin, ka, Eli, yung ating mga feature doon, yung isa, hairdresser na naapin ng dating amo nung nasa Middle East pa siya. Nung nagkaroon ng pagkakataon pumunta ng London, parang tumakas sa amo, tapos naghanap ng bagong buhay sa London at ngayon napaka-successful. Saka isa pa may eskwelahan. Yung isa grabe, yung isa anak ng mangingisda. Mahirap na mahirap, scholar, pero ngayon napuntahan natin personal ka, Eli. Napaka-successful. May sariling paaralan. At kung nakita natin, parang ang daming bahay dun ka, Eli. Di ba marami siyang bahay dun sa pinuntahan natin na lugar kung nasan yung kanyang paaralan. Okay, may mga natatanggap din tayong message at siguro sa ibang mga pagkakataon at kung papalarin, makapunta rin tayo sa iba't ibang mga lugar nila, sa ating mga kababayan sa ibayong dagat. At siyempre siguro maganda magbigay din po talaga ng inspirasyon yung ating mga kababayan Pilipino na, di ba, kung bakit ho sila nalagay sa ganyang tagumpay na sitwasyon
sa kabila po ng napakahirap pong naranasan. Saka ito ka, Ellie, yung pag-feature kasi natin ng ating mga istorya ng pag-asa ng mga OFW, parang maraming dahilan kung bakit kailangan ipakilala yung kwento nila. Unang-una, parang pagbigay pugay, di ba? Ito yung mga bayani ng ating bansa na hindi nakikilala, pero napakalaking kontribusyon sa ating bansa. Pangalawa, talagang yung pinagdaanan, hindi matatawaran, magbibigay itong inspirasyon dun sa mga kababayan natin na nagdadaan din ng gano'n na kahirapan. Apo. Kaya excited tayo parati sa pag-feature sa kanila. Marami ka, Ellie, saka nagtatanong, yung ating mga kaibigan sa Hong Kong, kailan na kayo pupunta? Malapit na po. Basta malalaman niyo na ho, yung eksaktong petsa. Tatawagan po namin kayo yung eksaktong petsa, pero malapit na. Pati nga sa Middle East mo nag-ano. Oo. Parang basta Marami din nagtatanong, pero yun kailangan kasi natin yung paghandaan. Dahil merong sigalot sa ibang bahagi ng rehiyon na yun. Yes, opo. Okay. So, mga kasama, at basta antabay lang ho kayo, yung update po dyan siyempre sa Kuwait. At ngayon, ang binabanggit naman ho, tuloy-tuloy raw yung pakipag-usap ng ating pamahalaan na para ayusin yung gusot sa diplomatikong relasyon na Pilipinas. At ipaubayan natin yan sa gobyerno at aabangan po natin. At siguro, kuha rin tayo ng update doon, mga kasama, lalo na po yung mga OFW o nagtatrabaho sa nasabing bansa. Sa Kuwait po ito. Yung ating pong kababayan, ito, binabasa ko yung kwento niya, nakakahanga din kasi nandun siya para magtrabaho para sa kanyang mga pamilya, pero kahit may sariling kahirapan na pinagdadaanan, hindi naging makasarili. Talagang dinevote yung kanyang oras, yung kanyang talento para tulungan yung ating mga kababayan na nasa Kuwait. Yung ating pong guest ngayong umaga, si Henji Taton. Ayan, si Henji Kaeli ay isang Ilonggo. Ambulance nurse siya. Doon sa Kuwait, sa Al-Adan Hospital. At siya din yung presidente ng Pinoy Ambulance Nurses in Kuwait. Apo. Okay, good morning po, Ginoong Henji Taton. At tayo po napapakinggan na dito po sa B-Servisyong Lenny sa RMN. Good morning. Good morning. Magandang umaga po dyan sa inyong lahat, Sir Ellie, and sa ating mahal na bising Pangulo. Ma'am Lenny, good morning po. Good morning, Henji. Nako, Henji, binabasa ko yung kwento mo. Talagang bilib ako kasi alam kong hindi madali yung buhay dyan, pero nakuha mo pang tumulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat sa iyo. Walang anuman po, kahit papaano po ay nagtutulungan naman po kaming lahat dito para ma-augment natin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa kahit paanong paraan. Balita ko, Henji, yung ano daw, parang yung Filipino community dyan sa Kuwait, parang nagko-conduct kayo ng regular medical missions. Kausap nyo yung mga Filipino doctors din. Tapos yung inyong pinagsisilbihan, yung ating mga distress na mga OFW sa Philippine Embassy, tama ba yun? Yes po, ma'am, tama po yan. Actually, we are doing regular medical mission in coordination with our present medical doctors na nandito sa Kuwait. Then tinatap din natin sa ibang mga organizations, and specifically po kami yung nag-spearhead talaga kasi kami yung mga nasa medical field. And yung tulungan natin yung mga naka-shelter po sa ating Polo office na para ma-check din sila from time to time kasi sa dami nila doon, so hindi mo talaga maiwasan may nagkakasakit. Mga minor lang naman. Oo, pero ito, Henji, mga ilan yung mga kababayan natin na naka-shelter sa Philippine Embassy? Sa ngayon po, medyo marami-rami pa rin. Hindi katulad during the time of the amnesty na umaabot sila ng libo doon. Oo. But as far as my memory is concerned, the last time I was in Polo, parang mga nasa 500 pa siguro, which is medyo mataas pa rin on the regular basis. Kasi dati, nung wala pa sa amnesty, siguro umaabot lang sila dyan ng mga 250, 200, ganun. Eto, Henji, alam mo naman yung pinakahuling parang naging problema sa Kuwait at marami kami natatanggap ng mga tanong
marami natatanggap na paghingi ng tulong galing sa mga pamilya na mga andyan, nag-aalala kung kumusta yung kalagayan, nag-aalala kung ano yung susunod na mangyayari. Di ba pangulo ka ng isang asosasyon ng mga Filipino nurses dyan? Kumusta naman yung mga kasamahan ninyo? So far po ma'am, ang buhay namin dito since that announcement or request o pakiusap na ating Pangulo na umuwi kami, medyo nung unang araw, medyo naguguluhan din kami kasi hindi ganun kadali na mag-desisyon ka na umuwi sa Pilipinas. Oo. And at the same time, hindi ganun kadali na basta-basta na lang kami uwi. And just to be reminded na ang mga dito, nakakontrata po eh. Oo. May mga kontrata yan. So ngayon kung pauwiin mo yan, that could be considered as breach of contract. So ngayon kung nag-breach of contract ka, it's either na papabayarin ka ng employer mo ng ginastos mo. Na ginastos. Na deploy ka. Mm-mm. At the same time, pwede kang makulong kasi nag-breach of contract ka. Second is, hindi aaminin natin, halos karamihan dito may mga loan sa bangko. May pauwiin mo. Who will cover the payment of their loan? So, ang tendency niyan, makukulong pa rin kami kung sakasakali. Saka, pero sa ngayon, medyo normal naman ang pamumuhay namin dito, ma'am. So wala naman kaming mga na-encounter ng inaaway kami o panggigipit. Panggigipit. Wala po. Life is really normal. We go to work every day. We go home. And then, ayun, wala talaga kaming mga normal lang naman po dito nag-check sila from time to time para dun sa mga illegal residents. Walang ID, walang mga visa. So that is normal everyday na nangyayari. Pero mga violent things that will happen, wala naman. Wala naman. Kasi Hedgie, syempre kaming andito sa Pilipinas, yung nakikita namin yung mga kahirapan at pang-aabuso na pinagdaanan ng iba natin mga kababayan. Naalala ko nung January, Henji, napabalita dito yung Pilipinang parang nag-suicide dahil sa parang depression, sa pinagdaanan niyang abuse. Tapos, naalala din natin yung nakuhang katawan ng ating kababayan nung February na nakalagay nga sa freezer. Siyempre, pag kahit kasi pa isa-isa yung ganong kwento, pag nakakaabot dito sa atin, talaga yung pangamba tumitindi. Kaya kung naalala mo, nagkaroon nga ng deployment ban. Tapos yung iba dito sa atin, dahil may nakikitang mga ilan na kwento ng pang-aabuso, nag-aalala na baka yung pinagdaanan ng iba natin mga kababayan, ganun yung general na pinagdadaanan ng ating iba pang mga kababayan na andyan. No, ma'am. Exactly. It's not really true. Hindi talaga totoo. Parang, kumbaga, kung i-consider natin na parang isang domestic things na nangyayari. Well, hindi natin sinusuportahan yung mga ginagawa ng iba na ganyan, nang aabuso sila. But then, kung titingnan natin, nasa maliit siya na porsyento ng total numbers of Filipinos. Kahit naman minsan sa atin din sa Pilipinas, kapwa mo Pilipino, nangyayari talaga yan. Kaya lang, hindi talaga din maganda kasi you came here to work para sa pamilya mo, tapos yun ang mangyayari sa'yo. You are not expecting those things to happen. Kasi in good faith, you came here to work and maganda naman yung pag-alis mo, legal naman, pero nangyayari talaga. Merong mga kababayan talaga na hindi talaga siniswerte sa employer, sa trabaho. Kaya still the government is really keep on monitoring din, close monitoring sa mga ganon. Gusto mo sabihin, Henji, parang, kasi yung huli kong pagkaalam, about 260,000 Filipinos ang nasa Kuwait, diba? Gusto mo sabihin, while bukas yung mata natin na talaga may mga pang-aabusong nangyayari, yung mga pang-aabusong yon hindi siya yung, parang hindi siya yung nangyayari sa majority? Yun ba yun? Yes, ma'am. That is right. Hindi lahat na, it is not in a general scenario na lahat dito apektado. Hindi po. Kasi marami din ako mga kakilala na nagtatrabaho sa loob ng bahay na umaabot ng 30 years, 20 years, 15 years na employer. The same employer po yan na, they did not change even the employers. Kasi mayroon naman talagang mga mababait at ay may mga maaayos sa mga employers dito sa Kuwait. Kaya lang meron talagang mga
medyo hindi maganda yung mga Oo. pakikitungo sa ating mga kababayan for any reason. So, Oo. minsan din hindi rin natin malalaman kung ano minsan talaga ang nangyayari sa loob ng bahay kasi baka may pagkakamali o kung may mga ano man hindi pagkakaintindihan, it's because of the language barrier as well. So, hindi natin talaga alam exactly. But then, at the end of the day, hindi pa rin naman din tama na sinasaktan mo yung ano. Oo naman. Saka nakikita kasi natin dito, Henji, yung mga injuries talaga, yung iba namamatay pa. Kaya talaga namang pag nakita mo yun, magagalit ka talaga eh. Pero Oo. malaki din na assurance sa amin na kayo, yung karamihan sa mga kasama mo, hanggang ngayon nasa mabuti namang kalagayan. Yes po, we are safe, we are okay, and the life is normal. Ay, wala naman kami. And parang hindi mo rin sila nakikitaan na sinasabi minsan. Like, I was in the bank the other day, yung teller nagtanong sa akin, sabi niya, are you going home also in the Philippines? Because your president is telling you to go home. So I said, no, I will not go home. I'm okay with my work. My work is here, so I don't think I will go home at this time. Sabi ko parang hindi natatama na umuwi ka para sa ganun. Pero ito, Henji, mula nung may panawagan na bumalik dito, may nakausap ka na bang mga kababayan natin? At ano yung masasabi mo? Ano ba yung general sentiment? Maraming natatakot, maraming gustong umuwi, o marami ding gustong parang tapusin yung mga kontrata dyan? Well, majority sa mga nakakausap ko, even mostly sa mga kasamahan sa trabaho, 90% or more than that really don't want to go home. Kasi maganda naman ang trabaho at pakitungo sa amin. Pero we are not setting aside or we're not taking for granted the situation of our kababayan, mga lalo na mga nagtatrabaho sa bahay. Nararamdaman at alam namin. But then, majority sa mga nakausap ko, wala talagang balak umuwi. Kasi maraming dahilan. May mga anak na nag-aaral. May mga umaasa talaga sa kanila. Na umaasa talaga sa amin, halimbawa. So in my case as well, I have two mothers na inalagaan. Which both of them have maintenance medications every month. So, kailangan magtrabaho. Hindi ganun kadali, no? Hindi ganun kadali na mag-decide sila. And sorry to say, ang ano naman, sinusuportahan naman namin ang mga programa ng gobyerno. Kasi alam namin na mahal tayo ng Pangulo. Ayun din, mahal. Alam namin yung pagmamahal niya sa amin. Kaya lang hindi ganun kadali na mag-desisyon na biglaan na lang umuwi. Na parang uncertain kami pagdating doon. Kasi just take the case of those who went home already, who availed the amnesty. Ano na ba ang status nila sa ngayon? Are they able to have their work back kahit pa paano din sa Pilipinas? Are they deported into other countries? So, hindi namin alam kung gaano katagal kami magiging bakante. And paano yung magiging pang-araw-araw namin na hindi kami kagad makabalik sa trabaho. So, this is the question that we are having right now. And then, dadagdagan mo pa ng 250,000 na pauwi. Hindi mo pa nga na medyo madami talaga. Ng 5,000. How much nadadagdag ka pa ng 250,000? Tapos ito lang Henji, isang pangamba din kasi alam natin na yung ating ambassador andito na sa Manila, napilitang bumalik. Merong problema yung iba nating mga embassy officials. Yun yung isang pangamba dahil may problema mismo yung mga officials natin sa Philippine Embassy. Wala pang kapalit na ambassador, hindi natin alam kung ano yung susunod na magiging hakbang. Nakaka-apekto ba to sa parang feeling ng security ng mga kasamahan mo na merong ganitong problema tayo with the Kuwaiti government? Well, hindi mawawala sa amin yung pangamba na kung anong maging resulta ng lahat ng the result of what had happened already. And parang wala kaming tatay dito ngayon sa Kuwait. Si Ambassador Villa. But then, hindi talaga mawala. Andyan pa rin. Kaya kami naman, we are very watchful. We are careful sa mga lahat ng ginagawa namin. Na hindi kami makitaan ng mga bagay-bagay na that we can consider na offensive sa kanila. May makakadagdag pa. Na makakadagdag yung sa problema. So, just normal lang na sitwasyon. So, nag-iingat lang din kami. And we are watching with the welfare namin lahat naman ng mga kasama. Okay, ma'am, Mr. Henji, kasi may mga nakausap din ako, parang ang natakot daw hindi mga Pilipino, yung mga employer,
Kaya yung mga magbabakasyon na kanilang mga empleyado, parang takot nila na pauwiin kasi baka hindi na rin makabalik. Totoo ba yan? Kasi may mga ganyan ako nakausap dyan sa Kuwait. Nagdadalawang isip yung kanilang mga employer, naku, baka hindi na sila pabalakin dahil sa napaka-importante ng trabaho nila na ginagampanan dyan sa Kuwait. Actually, sir, nangyari na yan. It happened already during last February. If you remember, nung time na nagkaroon talaga ng announcement, Opo. Deployment sinara na, niya, no? sinara niya yung deployment, even lalo na dun sa mga first-timers, naging apektado rin yung mga magbabakasyon. I was in the embassy that time that they called for a meeting with the Filipino community leaders and yung ibang mga representatives ng company. Hinold ng mga companies yung mga vacation ng mga staff nila for the meantime. Kasi kung uuwi sila, may posibilidad na hindi makabalik. Kasi that time, hindi talaga inopen na. Oo. Yung mga pabalik, hindi din pinapabalik. They were even hold in the airport. Mhm. So, but I was there last February. My flight is February 16. Na-clear ang lahat on February 14. And I was so really happy na nakauwi ako and nakabalik ulit. Oo, nako. Mhm. Pero di ba yung deployment ban, Henji, dun lang naman sa mga bagong kontrata? Yes po. Kasi hindi malinaw kasi yung yung directive na pinadala noon. Kung ang mga nagbabakasyon, wala ba pwedeng bumalik o hindi. And it was not really clear na walang written until na dumating yung memo from ang EO na galing kay Secretary Bello na pwedeng magbakasyon at pwedeng makabalik as long na mayroong mga clearance. Kaya dinagdagan yung clearance namin ngayon. Ayun. So, pero at least talagang ang kagandahan niyan, ma'am, no? Yung mga Kuwaiti, talagang malaki po ang tiwala nila sa mga manggagawang Pilipino. Apo. Kasi totoo ba yun, Henji, na maraming Kuwaiti na mas gusto talaga na Pilipino yung kanilang parang employees kasi mas naaasahan? Yes po. Sa maraming bagay, hindi sa pag-aalsa ng sarili nating bangko. But then, we can really identify the difference between the work of Filipino and other nationalities. Hindi natin minamalit yung kakayanan nila. Meron din mga talagang magagaling din sa kanila. But then, on a general scale, mataas talaga ang quality ng trabaho na bibigay ng Filipino. Una-una na dyan sa communication. Oo. Dahil mahusay tayo mag-English, no? Yes, maliban, isa na po yun. And the second is talagang yung skills natin that we learn from school is talagang na-apply and na-enhance as time goes by. So kung pagtingnan mo, malayo talaga ang difference ng, kumbaga kung sa result, pagdating doon, ang Filipino is nasa 90%. So, baka nandun sa 77, 78. So napakalaking gap. And talagang yung Filipino is talagang masipag. At nakikita talaga nila yun. Ayun, ito ka, Ellie, parang hindi lang diyan sa Middle East, no? Opo. Everywhere sa buong mundo. Lahat basta Pilipino. Oo, kasi isa pa sinasabi nila, hindi namimili ng trabaho. Hindi nagkakwenta ng oras, di ba? Kaya talagang pinagmamalaki natin pagdating diyan. Pero alam mo, Henji, ikaw, ilang taon ka na sa Kuwait? More than 11 years old. 11 years old. Matagal na. Tapos yung buong 11 years na yun, Henji, maayos naman yung karanasan mo? Yes po. So far, wala talagang kaming problema na nararanasan. Kasi eto, Henji, yung sa nurses ba, marami talagang Pilipinong nurses andyan? Ngayon po, medyo kumunti na po yung mga number of nurses na Filipino because kasi if I can remember, the last time the Ministry of Health hired the Filipino nurses, especially sa ministry, kasi I am working with the ministry. Oo. So, government employee kami. 2011 pa wala ng deployment ng Filipino on the ministry side. May mga dumadating pero mga nasa subcontract, yung mga nasa private companies, sa private hospital. Diretso na sila sa ospital. Yes, diretso na po kami kasi government. So 2011 even until now wala pa po silang hiring. So parang naswerte din yung mga nauna na ministry pa yung kausap. Eto, Henji, mahalaga yung mga sinabi mo ngayon kasi kahit papaano maibsan man lang yung pangamba. Kasi yun yung parating pinagtatalunan dito. Paano na? Paano na yung mga naiwan? At naman,
masaya kami na narinig mismo ng mga listeners natin ngayon yung boses mo. Kasi iba din pag taga dyan talaga yung pinanggagalingan ng kwento. Makakapagsabi kung ano yung nangyayari on the ground. Pero ganun pa din, kahit masaya kami na maayos naman yung kalagayan nyo, syempre, pinapangambahan pa din natin yung sinasapit ng iba natin mga kababayan na hindi kasing palad. Yes po. Ano tayo, tinutulungan din namin po sila sa kahit pa paano pamaraan. Apo. Okay, pero ikaw, Henji, ano ang masasabi mo sa ginawang yung pag-rescue, no, at ng ating embahada? At alam naman natin talagang yung kanilang layunin dyan para protektahan yung mga OFW. Kaya lang parang hindi nga nagustuhan po ng Kuwaiti government dahil sa, 'di ba, nasa social media at parang sikreto, mukhang walang coordination, pero sabi ng DFA na-coordinate naman kaya lang may ilang kaso. So ano ang masasabi niyo rito? Well, actually, yung pagre-rescue nyo na yan is matagal na yung ginagawa dito. But it is really good that it should be coordinated with the proper authorities. Kasi hindi naman tayo basta-basta makakapasok sa bahay ng mga employers at it's illegal. So, may kasama dapat na police or mga CID nila dito. Pero ang mali lang talaga doon, there's nothing wrong in rescuing because you're saving lives. Oo. But then, the mistake that goes is yung pag-upload ng Yun. video sa Facebook na naging viral. So siguro hindi natin masisisi yung Kuwait government Oo. or because they were offended. Parang medyo nainsulto, oo. paano na violate yung internal policies nila. I'm not really good in internal policy or other policies, something to that effect. Pero mali talaga yung pag-upload. Yung pag-rescue is okay. Pero yung pag-upload sa social media na naging viral and then it caused problems like this one, medyo mali talaga. So, dapat hindi na lang nila in-upload. Kasi kahit naman kami in our own organization, nakakatanggap kami ng mga hihingi ng tulong na, sir, patulong naman kasi ganito, ganyan. And then, ang ginagawa namin, pinapasa namin directly sa authority, sa embassy o kaya sa polo. Depends on the case. Kasi pag police case yan, alam namin na police case, embassy ang may hawak. Pag halimbawa ng mga labor cases yan, polo po ang hahawak. So, alam namin kung saan ipapasa. And then, we are giving the information directly to them. And then, ang pagkagawa niyan sa kanila na hindi na sa amin. Ayun. Oo, ayun. Tama nga ka, Ellie, yung naririnig natin na Yung mga kwento sentiment. na, oo. Hindi natin masisimam yung Kuwaiti government kasi parang na-insulto sila. Yung rescue talaga, kailangan nyo ng mga kababayan Tama natin. po, yung Lalo protektahan. na yung nagiging desperado, di ba? Naalala ko, may nakausap akong isang undersecretary ng DOLE nung pumunta ako sa Clark. Ang sabi niya, coordinated naman, talaga nakasama daw talaga yung pag-upload. Yun. Kaya siguro tama nga si Henji na yung pag-upload, yun yung parang nakabigay ng insulto Apo. sa mga officials ng Kuwait. Pero kami, Henji, umaasa kami na sa lalong madaling panahon maayos din ito para din sa kapakanan ng ating mga kababayan na andyan. Yes po, lahat naman kami yun ang dinadasal namin. And sana nga ang gusto nga namin na madagdagan pa kami mga Pilipino dito sa Kuwait. Kasi hindi naman lahat ng mga, sabihin na natin yung katotohanan, hindi lahat ng mga nagtatrabaho is masaya sa trabaho nila for some reason. Pero still they keep on in staying because andito po yung trabaho. Actually, maraming trabaho dito. Na-available pa hanggang ngayon. Na-available. Kaya ang problema nga, walang deployment. Even may kasi supposed to come here last February. Kailan naabutan Naapektuhan siya, oo. Oo, nag-expire yung visa niya. Kaya tuloy hindi siya natuloy na pumunta. So, diba nasayang yung opportunity ng isang tao? Okay. Okay, so Ayun, Mr. Henji. Mehenji, Salamat, maraming salamat sa iyo. Hindi lang sa pagpaunlak sa amin, pero sa lahat na kabutihan na ginagawa niyo para sa ating mga kababayan. Walang anuman po. Para sa ating kababayan, para sa ating bayan, tutulong kami hanggang sa aming makakaya. Okay, salamat. Maraming salamat, Henji. Walang anuman po. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Okay, yan po si Ginoong Henji Taton, ang presidente po ng Pinoy Ambulance Nurses sa Kuwait. Yung panic ho, mga kasama. Ang ma'am, kagandahan ito, mismo direkta galing sa kanya, taga Kuwait. Yung talagang tunay na sitwasyon ng mga OFWs doon. Ito
ito yung palagay natin ka, Ellie, nakakatulong ng malaki, lalo na sa mga pamilya. Mga pamilya ng mga manggagawa natin na andon, na makarinig ng boses ng isang nandun talaga. Dahil alam mo, yung nakakarating kasi sa atin dito, yung talagang parang nilapastangan talagang mga kababayan natin, nakakagalit. Pero para marinig ang kagaya ni Henji na while marami pa nga abusong ganon, marami pa din sa kanila yung maayos yung kalagayan, mas gustong manatili doon, kahit papaano naiibsan yung pag-aalala natin lahat. Pero sa ano naman, sa pagkarinig natin ng boses niya, kahit naibsan yung pag-aalala, syempre naiisip pa din natin ilan pa kaya mga kababayan natin yung hindi naging mapalad. At sana matulungan kaagad sila. Pero siguro ako sa akin pananaw, ma'am, na dapat talagang itigil yung pagpapadala ng mga domestic helper. Siguro dapat skilled worker. Kasi ang alam ko, parang nabasa ko sa Indonesia, hindi na sila nagpapadala. Pero skilled worker, pwede sila siguro pumasok muna rito sa TESDA o kung ano man, tapos mag-apply ng ibang trabaho. Kasi iba man yung relasyon, iba yung sa kasambahay ka na, kumbaga sana, tao-tao, hindi tulad sa kumpanya. Saka kasama mo sa bahay kasi. 24 oras. Yung pagkakaiba lang ng kultura, malaking bagay na. Yes, ma'am. At karamihan sa mga pang-aabuso talaga nangyayari sa mga domestic workers. At sabi nga, naging guest natin dito, si Tuts Ople. Kasi sinusulit daw ho, malaki ang bayad po nila. So, sinusulit, parang buong angkan. Pinagsiservisyohan. Parang ang employer mo isa, pinapasapasahan ka ng magulang, kapatid, kawawa. Okay, so yun mga kasama, at least nakapagbigay po tayo ng update. Yung talagang totoong kaganapan dyan po sa Kuwait at nawa po yung ating mga kababayan na may mga kamag-anak doon, kahit pa paano'y naibsan at nabawasan po ang inyong pag-alala. Marami-rami ka, Eli, itong listahan natin ng mga nanonood sa atin ngayong umaga. Eto, meron tayong kasama, parang ngayon ko lang nakita itong lugar na to. Hindi ko alam kung paano i-pronounce, Shizuoka, Japan. Ayan si Arnel Alagar. Nanonood daw siya sa atin ka, Eli. Meron din Emelinda Lipa. Galing siya sa New Jersey, USA. Meron din mga, watching from New Zealand. Joan Saturius Booth. Ayan. Meron ding mga, andito lang sa atin. Meron taga-Tandang Sora, si Artemio Marifosque, meron taga Manila, si Ike David. Marami-rami ito ka, Eli. Marami nagpapahayag lang ng pagsuporta. Siguro ka mag-anak ko to ka, Eli. Kasi si Ren Zara, kino-congratulate ako na nakapasa daw yung anak ko sa NYU. Pero sabi niya, matalino talaga yung lahi natin. Kaya siguro ka mag-anak ko to. Meron din from Bulacan, Basilio Mendoza Jr. Marami dito ka, Eli. Keep fighting, ma'am. We support you. Maraming salamat po. Meron din dito, taga Negros. Meron kasi doon ng istorya ng pag-asa ka, Eli, ngayong linggo. Kaya sabi niya, magkita-kita daw tayo. Magkita-kita daw kami doon bukas. Marami nagpapahatid lang ng pagbati. Meron din taga dun sa amin, watching from Bato Camarines Sur, Lori Casili. Ayun. Ito po marami pa. Pero ka Eli, exciting yung ating istorya ng pag-asa. Yes. Banggitin ko rito, meron na nanonood, nakikinig galing sa Panglao, Bohol. Wow. Si, T-Mark Dumanig Mikulov, apo. Ito naman, Dubai. Yun. Si Fe Esteban, yun. Parang ngayon ko lang nakita yung pangalan ni Fe dito. Fe, maraming salamat sa panonood. Ito naman from North Mindanao, Joy Ann Hihara Dichoso. Ayun. Magandang umaga sa iyo, Joy Ann. Karamihan ka Eli nagpapaabot ng pagsuporta. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ito from Paris, Romeo Velasco. Ito, Hill. Bernarte naman sa Saudi, ma'am. Kumusta po kayo dyan sa Saudi? Ito, sabi niya, ang pag-rescue ng distressed OFW is good, pero ang pag-upload ay mali. So, pareho din ang sinabi sa atin ni Henji. Sabi yan ni Cynthia Talamor.
Ito, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong umaga. Ito, meron isa naghihikayat siya sa mga OFW na makinig sa atin kasi pinag-uusapan daw yung tungkol sa OFWs. Ayan, si Avelino Buban, Angelina Patling Rao, tama ba? Florence Apostol, Mar Bandari. Ayan si Mar, parang ilang beses na natin ito nakasama. Naalala ko na yung pangalan ni Mar. Ayan si Car Hendrik Pascual. Oo, siya din. Sabi niya siya daw ay weekly listener. Ay, Maraming ito. salamat sa iyo, Car Hendrik. Ayan. Si William Dizon, Leia Liera. Ayan, marami po. Maraming salamat sa inyo. Apo. Okay, at dito naman si Watanabe Ichiban ng Tokyo, Japan. Thank you ho. At marami sa California, si Dodong Repunte. Okay, marami. Algeria. So marami ho, no, mga kababayan natin sa Taiwan. Galing din Taiwan. Talaga yung mga Canada, Pilipino, ka-Eli, all over the world. Apo. Okay, so pasensya na po yung mga hindi pa namin nababasa siguro sa mga susunod pagkakataon. Apo. Tapos po tayo sa oras Ayun, sinasabi ko ka Eli, exciting yung ating guest ngayon. Na-feature na namin siya ka Eli nung August last year pa, di ba? August last year, nung nilaunch namin yung istorya ng pag-asa sa Naga. Ito ka Eli, kababayan ko to. Pero talagang ito, proud na proud kami sa kanya. Kasi ito ka Eli, nag-umpisa sa umpisa. Pero dahil sa sariling talento, sa sariling pagod, sa sariling diskarte, naabot niya na yung kanyang pinapangarap na tagumpay. Ayun, ating bisita, si Simon Ariel Vasquez. Siya yung Vice President for Internal Affairs ng Fashion Designers Association of the Philippines. Ayan, yung Fashion Designers Association of the Philippines, ito yung asosasyon ng mga Fashion designer. Hindi lang basta fashion designers, pero ito yung mga di ba? Mga maid na. Kaya magandang umaga sa iyo, Simon. Kumusta ka? Magandang umaga din po. Ayan, alam mo ka, Ellie, si Simon galing siya sa San Jose, Camarines Sur. Yung San Jose ay may isang oras ba galing Naga? Wala naman siguro, 40 minutes mga po. 40 minutes. Nandun na to. Ang Naga kasi ka, Ellie, ay 3rd District. Ang San Jose ay 4th District. Diba? Lapit lang. Pero yung kwento ni Simon, anak siya na magsasaka. Opo. Di ba, Simon? Yeah. Anak siya na magsasaka. Simple lang yung pamilya. Pinalaki, pinaaral galing sa kita ng magulang sa pagsasaka. Pero di ba, Simon, maliit ka pa lang, mahilig ka na mag-design? Opo, yun na po yung talaga yung gusto ko. Pero mga ilang taon mo na-discover na meron ka na talagang passion for designing? High school. High school. Kaso wala namang fashion designing sa Naga. Wala talaga, no? Kaya iba yung nakuha ko dun sa Naga. Oo. Pero ito, before ng high school, mahilig ka na mag-drawing. Marunong na po. Oo. Pero nung high school, dun ka nag-umpisa talagang fashion na. Hindi pa masyado, pero nagdi-design na ako. So, yun talaga yung iniisip ko na kunin sa college, kaya lang yun nga, nung nag-inquire ako, wala ako. Wala. Oo. Kaya cannot afford naman ako na papag-aralin sa Manila. Di ba ang kinuha mo nung college, DevCom? Opo. Di ba, DevCom? Eto sa Ateneo de Naga. Ateneo diba? de Naga. Alam mo ka, Ellie, kung naalala mo, may naging istorya na pag-asa guest din tayo na DevCom din siya sa Ateneo de Naga. Yun din yung kanyang naging stepping stone. Pero ito, pag-graduate mo ng DevCom, alam mo ba sa isip mo na talagang maghahanap ka pa ng paraan para makapag-fashion designer ka? Opo, naisip ko po yun kasi pwede naman akong magtrabaho at the same time mag-aral ng fashion designing, which is yun talaga ang nangyari. So, gusto mo sabihin, pagka-graduate mo ng DevCom, nag-attempt ka pa magtrabaho muna? Nagtrabaho po talaga ako. Saan ka nagtrabaho? Graphic artist po ako dito sa Manila. Talaga? Pero hindi connected sa fashion? Hindi siya connected sa fashion. Every Saturday, nag-aaral ako ng fashion design. Ikaw din nagpapaaral sa sarili mo? Opo. Nako, ayan. Ito talaga ka, Ellie. Ito parang ano to, Simon, 'di ba? Pag gusto mo yung isang bagay, talagang hahanapan mo ng paraan
para magawa mo yung gusto mo. Opo. Tapos nag-aral ka sa Slims, di ba? Opo. Oo. Kasi yung Slims, parang ito yung classic na, Yan. ito yung classic na school na pinag-aaralan ng seryoso talagang gustong pumasok sa fashion. So, nagtatrabaho ka Monday to Friday, Opo. tapos pinapaaral mo yung sarili mo every Saturday. Every Saturday. Gaano ka katagal nag-aral? Kaya yung 1 year, naging 4 years. Ano yung 4 years? Kasi kasi every Saturday ka lang. Oo. Kaya naniniwala ako na pag may gusto ka at may pangarap ka, kailangan yung direction mo everyday nandun sa pangarap mo. At maaabot Okay. mo siya. Pero So, parang yun yung realization trabaho ko. mo as a graphic designer, yun ba yung trabaho mo in all the 4 years na nag-aaral ka sa Slims? Not really, pero related din. Oo. Kasi nagli-layout ako ng mga ads. More on print yung sa akin. Mm. Nagli-layout ako ng ads, yung mga pang Tapos newspapers. ginagawa mo yun para paaralin yung sarili mo. Parang gano'n na rin po. Tapos eto, nung nag-graduate ka sa Slims, ano na yung nabago na ba yung direksyon ng trabaho mo? Totally na bago kasi I went to Saudi na. Oh, pumunta ka sa Nag-aral na ako, Saudi. nagtrabaho na ako bilang designer. Paano? Nag-apply ka dito? From the Philippines? Parang may pumunta sa Slims. Okay, So, nagre-recruit. Nag-recruit. Go na ako. Kahit na hindi pa ako nag-graduate talaga noon. Oo. Tapos, pagpunta mo sa Saudi, ano yung pinakatrabaho mo? Parang designer talaga. Designer Opo. na. Designer ka para sa isang Sa isang kumpanya. shop. Okay. Isang malaking tahian din. Nagdi-design ako ng mga gowns. Ano ba yun? naging Doon ka ba start ko. nahasa? Medyo. Ilang taon ka sa Saudi? Ano lang po ako doon? 2 years. Okay. Tapos after nung 2 years mo sa Saudi, bumalik ka ng Pilipinas? Bumalik na ako ng Pilipinas. So, doon na ako nag-start na mag-sarili. Pero nung bumalik ka sa Pilipinas, hindi ka na connected with anyone. Ay, hindi na po. Sarili na talaga. Apo. Nag-umpisa ka na ikaw lang. Eh, di ba yun mahirap? Hindi naman kasi nag-start ako with my mga kakilala lang muna. Yun muna yung tinatayan Oo, mo. hanggang sa recommend. Tapos nag-corporate kasi ako eh. Ano gusto mo sabihin? Company uniforms, hotel, Oh. resorts. Which is yun ang karamihan ng kinikater ko ngayon. Resorts, hotel, Talaga. and corporate. Ito, nai-imagine ko, kung, parang mahalaga din dito, aside from talent, yung breaks, di ba? Opo. Kasi, di ba ka, Ellie, para napakahirap i-penetrate yung industry eh. Mm-mm. Dahil, halimbawa, marami sa mga tao, pag nakakuha ka ng gusto mo, parang permanente ka na sa kanya. Bihira yung gustong magsubok na magsubok. So, yung sa'yo ba, hindi yun naging mahirap? Yung pag-umpisa? Mahirap naman talaga ma'am sa umpisa. Kaya lang talagang kinakailangan kung nakafocus ka naman doon, tuloy-tuloy siya eh. Tapos nung nag-corporate ka, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na po. Pero ngayon ba, ano pa din, involved ka pa din sa pag-design ng mga gowns? Involved pa rin po. Kasi marami ako mga kaibigan na, hindi nag-aral formally, pero hilig talaga nila. At parang yung pinaka-break na hinahanap nila, halimbawa merong prestigious na beauty contest, na meron silang mabihisan na isa sa mga candidate. contestants Kandidata, na mahusay, 'di ba? Tapos kadalasan daw kasi yung mga big breaks doon nag-uumpisa. Usually ganun. Ito, yun bang track na yun nasubukan mo? Opo, kasi dati nagdadamit din ako sa Miss Earth, mga mutya ng Pilipinas. Usually yung lalo na yung nauso itong social media. Oo. So doon Marami ng no? Pero dati kasi wala namang social media. So Mahirap hindi ipakilala masyado. yung sarili Opo. kasi very limited yung client base mo, no. Oo nga naman, yung social media ka, Ellie, pag designer ka, pwede mong ipakilala yung sarili mo eh. Makakatulong. Oo. So ikaw, active ka sa social media? Medyo. Naku, hindi pa kita fina-follow, Simon. Dapat hanapin ko yung... Nasa Instagram ka ba? Facebook? Pareho?
Facebook, Instagram Facebook. din. Hahanapin kita. Ano ka, Ellie? Naalala ko yung picture mo doon sa, ano natin eh. Doon sa board. Opo. Napakaganda. Alam mo ka, Ellie, yung istorya ng pag-asa sa amin, yung pag-portray sa mga istorya ng pag-asa champions, parang pag tiningnan mo lang yung picture, makukuha mo na yung kwento ng buhay niya. 'Di ba? Yung kwento nito ni Simon, parang merong model, merong Mannequin. pinakita yung mannequin, pinakita yung design niya, pero sa bukid kinunan. Oo. Sino nag-conceptualize yung Simon? Sina Ma'am... Lian? Opo. Napakahusay. Ang ganda. Sobrang ganda nung picture na yon. Parang iconic siya, di ba? Yun yung talaga nagpapakita ng pinagmulan saka kung asan ka na ngayon. Pero yung interesting para sa akin, hindi ba kumontra yung pamilya na eto yung landas na pupuntahan mo? So far, hindi naman po. Mula sa umpisa, supportive sila. Opo. Maswerte ka. Di ba, maswerte ka? Kasi meron ako mga kakilala na sa umpisa, parang sinasaway pa sila. Sinasaway sila ng magulang. Kasi siguro nandun din yung pag-aalala. Kasi di ba parang pakikibaka to eh. Makikisiksikan ka talaga sa mga mahuhusay. Pero ito, ano yung pinaka-goal? Yung pinaka ng mga hindi lang goal mo, pero yung goal ng every designer. Well, siguro ang pinaka-goal ng bawat designer is yung ma-attain niya yung pangarap niya na mailabas niya yung talent niya. Yung creativity. Oo, na mapaganda niya ang isang tao, mapaporma niya yung look ng gusto ng isang customer, masatisfied yung customer. Kasi ito, 'di ba, yung mga designs, halimbawa ako, 50 plus na ako ngayon eh. Pero pag tinitingnan ko yung mga itsura ng mga damit ko noon, parang iisipin mo, ano ba naisip ko, bakit ganito yung itsura ko? So yung mga magaganda noon, hindi na yun yung magaganda ngayon. Uso-uso Paano talaga eh. paano niyo ina-update yung sarili niyo sa mga bagong mga styles? Usually sa trends through yung sa mga websites. Talagang bahagi ba 'yun ng pag-i-improve ng sarili, yung kailangan talaga nagre-research ka? Bahagi po 'yon. So nakikita naman natin kung ano yung mga in ngayon. So doon lang umiikot. Which is pagdating naman ng panahon, babalik na naman sa luma, which is ini-improve lang. So yung parang 'di ba yung mga lumang damit no na mga lace na ngayon uso na naman. Oo. So kasi ito, kung gown kasi parang ang daming, kung mga gown ang gagawin mo, parang ang daming pwedeng ang dami mong pwedeng gawin para mapakita yung creativity mo. Pero kung corporate kasi parang, 'di ba? Pag corporate gagawa ka ng uniform. Hindi ba yun mas mahirap na paano mo gagawin na yung look na to magiging moderno? Paano mo gagawin na uniform siya pero kita yung character? Hindi ba yun mahirap? Hindi naman po. Kasi maraming pwedeng pagpilian sa kulay. Yung sa corporate naman is just the basic, as long as na maganda ang fitting sa tao. Oo. Kahit sa gown, kahit gaano kaganda ang gown, kung hindi maganda yung fitting, wala rin. Kailangan importante yung fitting sa tao at babagay sa kanya. Pero kahit basic lang. Pero yung sa'yo, kasi nag-aral ka sa Slims eh. So, hindi lang sa'yo design. Pati yung structure, pati yung talagang ikaw lahat. Tapos tinuturo mo na lang sa mananahi. Tinuturo na lang usually kasi pag tulad ngayon, hindi ko na naman siya kakayanin ako lahat. Oo naman. So, meron akong cutter, merong fabric cutter, may beader. Pero yun, ikaw din nagta-training nun. Usually ngayon meron nang yung may mga alam na, mga marunong na. Tapos mag-a-adjust na lang sa gusto mo. Oo, mag-a-adjust na lang sa base doon sa designs ko.
Tapos ito, meron ka pa bang pagkakataon na bumalik dun sa atin? Actually, pabalik-balik ako every month nandun ako kasi meron po akong farm doon. Nagpa-farm ka pa din? Oo, so I'm a farmer and a Wow. designer. Sa San Jose din? Opo, sa San Jose din. Kasi yun talaga kasi ang gusto ko. So, Talaga? and eventually, gusto ko mag-stay doon. So, hindi lang meron na parents po akong mo yung bahay doon. Talaga? Hindi lang parents mo yung nagpa-farm. Pati ikaw din. Opo. Ano yun, palayan? Pero actually, ako na lang naman ngayon kasi wala na po sila. Wala So, na sila. kanya-kanya na rin kami. So, meron na rin akong sariling Pero farm. ang galing na kahit nasa designing world ka, hindi mo nakalimutan balikan Opo. yung pinagmulan. Napakaganda ang maging isang farmer. Oo, kaya pala ganun yung ano, no? Kaya Actually, nung bata pa ako, ayaw ko sa farm. Gusto ko sa Manila. Kaya sumiksik ako dito sa Manila. Pero eventually ngayon, sabi gusto kong bumalik sa Bicol. Ayan, ganun talaga naman yung iba ayaw sa bukid, pero pag medyo ayos na, gusto na ulit bumalik, balik sa bukid. Pero ang galing na. Napaganda yung istorya mo. Ha. So siguro sa panghuli, naku, wala na tayong Wala na tayong oras. oras na naman, Sa panghuli, sayang. baka meron kang may papayo sa ating mga kababayan na may mga ganyang gustong ihilig pero parang hirap po sila sa mga pagkakataon, Yung mga oportunidad. aspiring, Opo. di ba? Aspiring Sige, designers. ano pong mapapayo? Anong dapat gawin nila? So sa mga aspiring designers dyan, siguro ang pinaka-importante, may pangarap siya. So base sa pangarap, dun mo kailangan, nandun ang direction mo. Hindi naman kinakailangan gusto kong maging designer, tayo ka kaagad ng shop. Siyempre una, mag-aaral ka muna o kaya maghanap ka muna ng ibang trabaho para makapag-aral ka. So, katulad ng ginawa ko. Oo, talagang tsatsaga ka. Talagang sunod-sunod. Hindi pwedeng instant. Oo, hindi magic. Pero ito, Simon, yung kwento mo, napakagandang parang ikwento sa mga taong nag-a-aspire Opo. maging tulad mo. Maintindihan na hindi lang to basta gusto eh. Kailangan bago mo makuha yung gusto mo, dadaanan, walang shortcut. Dadaanan mo talaga yung step by step. At ikaw, parang ano na, di ba? Parang full circle ka na. Opo. Yung pinanggalingan mo, binabalikan mo na ngayon. Okay, so maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa Basta sunod ulit. inspirasyon. Maraming salamat Okay. din po.